Welcome to Donmar TV News Channel. Okay lang ho. Ihanda na ho natin ang mga gamot natin dahil itong susunod na topic natin medyo ho sasakit ang inyong ulo. Ha? Okay, ito ho. Hi ma'am, may questions lang po kami tungkol sa vaccine. Busy po kayo? May tinatapos ako pero okay lang. Tara. Nax! Nakabukas yung laptop tapos may binabasa siya. Ibang level ka, madam. Tingnan mo, nakabukas yung laptop niya, nandun sa tabi niya yung laptop ha. Tapos may binabasa siya. Aba, iba talaga. Iba ka talaga, madam. You're the best. Tapos, habang nagtatrabaho siya, fully lights. Kita mo yung light niya, yung ilaw niya ha. May ilaw talaga siya oh. Oh, talaga may studio light siya habang nagbabasa siya at nagla-laptop. Tapos nandun yung papel. Ibang level ka talaga, madam. May edit, oh. Ay, taray, may pagupong ganon. Vlogger na vlogger ang datingan ni madam. So ma'am, about the vaccine, kailan niyo po nabalitaan? Tsaka ano yung naramdaman niyo after you were vaccinated? Sandali, at tanggalin ko lang to. Total malayo naman kayo para marinig ako. Alam niyo nung napanood ko to, grabe tawa ako ng tawa. Sabi ko, what are you trying to achieve? Na isa kang simpleng tao, na isa kang, sandali, tanggalin ko lang muna ito. Madam, hindi ka vlogger, vice president ka, madam. Kahit sa gusto, ayaw namin, talagang ayaw namin, pero vice president ka pa rin. Bakit nag-aastang vlogger ka? Yung totoo, madam. Anong nangyari? Sino may pakana niyan? Pakisibak na ho yung PR ninyo. Nakakabuisit eh. Honestly, hindi ho nakakaganda. Maayos. Tingin ko parang early November. Early November yata yung una nating nabalitaan yung tungkol sa Pfizer saka sa BioNTech. Yun nung nabalitaan talaga natin, parang nagbago. Nagbago yung ating pakiramdam. Naging hopeful tayo na magkakaroon na ng bakuna. Parang very uplifting na hindi na lang parang response and survival mode tayo. Kasi yung news of the vaccine, parang magkakaroon, parang may clear pathway na long term. Parang meron ng light at the end of the tunnel. Kayo ma'am, papapawin ba? Oo naman. Meron. Kung ako'y sasagot niyan, tatanong, ang tanga mo ba? Siyempre naman. Yung mga... Hindi. Wag ko kayo mag-alala ha. Wag ko kayo mag-alala. Hindi ko na ipi-play ng buo kasi nakakabuisit. Okay, pasensya na. Hindi ko na ipi-play. Ang haba-haba niya. Libre pa siya na exposure dito. Ganito lang ho yan, ha? Ano ang problema ho dito sa video niya? Okay? Sabi nila, at least ano yan? Kasi binibigyan niya ng confidence sa mga Pilipino na magpabakuna, ine-explain niya. Okay? First of all, if there's one thing na magbibigay ng confidence sa ating mga Pilipino, ay hindi ho siya. Bakit? Number one, wala naman nung naniniwala sa kanya. Even on surveys, ang baba niya ho. Trust rating niya, ang baba niya ho. So hindi siya dapat ang nagbibigay ng confidence sa mga Pilipino. It won't be effective. Number one. Pangalawa, kung meron man magbibigay ng confidence sa atin, yung mga doktor. Dahil sila ho ang may alam. At sila ho ang may authority na magsabi ano at magpaliwanag. Actually, sa totoo lang ho DOH, whether we like it or not, itong ginagawa ni Robredo, yan ang dapat ang ginagawa ninyo. Nakakatawa sa kanya kasi hindi siya ang authority dyan at halatang umiepal siya at halatang scripted yan. Pero dapat DOH siya ng ginagawa ninyo. Yan ang porte dapat ninyo bilang departamento ng health, ng kalusugan. Dapat kayo ho ang nag-i-explain. Dapat kayong mga doktor, you should be hiring trusted doctors na mag-explain. Hindi ho Ang totoo lang sa totoo lang Sabi ko nga maybe the idea is correct. Okay, the idea of the PR ni Robredo may be correct. Kaya lang hindi bagay sa kanya. Hindi ugma. Bakit? Wala namang sa totoo lang, imaginein mo ilang percent lang ang ratings niya, trust ratings niya. Ilan lang ang naniniwala sa kanya? Konti. So it's a little, tapos
dinagdagan mo pa ng drama, dinagdagan mo pa ng script, mas lalo tuloy nakakatawa. Okay, yun ang ano ko doon. So sa tingin ko, ang dapat talagang gumagawa ng ganyan ay DOH. So sana, DOH, pwede kayo makakuha ng idea kay Robredo na ganyan, pwede niyong kuhanan ng idea yan, yung kanyang pagpapaliwanag, yung approach, pwedeng ganon. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo everything should be right thing done in right time, at the same time, by right people. Okay? Hindi ho, ano yan halimbawa lang, ako magpaliwanag ng vaccine, maniniwala ba kayo? O kahit ba na-teros kayo, hindi kayo maniniwala Bakit? Hindi ko naman kasi yan expertise, hindi naman ako doktor. Hindi ako magmamagaling dyan. O, kahit ba sabihin natin followers ko kayo, kahit ba sabihin natin subscriber ko kayo, parang naman akong tanga, explain ko. Kasi ang vaccine ganiri ito Dapat ganito to. Diba? Hindi ko naman porte yon. Kaya nga ako, pag nag-explain ako ng patungkol sa vaccine, lagi yung kinukuhanan ko yung news. Kasi sila nagbibigay lang ng opinion according to the news. Na ang nagre-report doon yung mga reporter na ini-interview nila yung mga expert. Sa akin suggestion ko lang. Ito suggestion ko lang sa DOH. Baka naman pwede kayong makinig. Pwede nyong i-hire sila Doc Willie. Kung gusto nyo si Doc Adam pa, i-hire nyo kung kaya nyo. Yung mga doktor na pinagkakatiwalaan. Okay, yung mga doktor na magaling mag-explain. Marami pang ibang doktor dyan. May nakita pa nga ako sa TikTok Tingnan, alam niyo yun, parang communication is the key. Okay? There are a lot of communicator na doktor din at the same time. Kung saan sila malakas, kunwari malakas sila sa TikTok, why don't you hire that person and let him explain? Give him the data, give him the resources, that lets him explain. Si Dr. Gary C ba yun? Meron nandito Sino yun? Dr. Gary C? Sa TikTok ba yun? Siya ba yun? May mga ganun ako nakikita ko yun, hindi nyo nakikita. Saan mo ba kayong mundo? Tsura ni Madam maniniwala ka ba kung siya magsabi na safe ang vaccine? Hindi, sa akin lang Hindi ko nakakadagdag Kung ako yung Pilipino, paano mo nasabing safe yung vaccine? Anong ano mo? Di ba? Ayokong alisin. Gusto kong busiting kayo. Sabi ni Carlos Bibi, ang tawag ni Eli Soriano sa mga ganyan ay gago. Hindi gago Ang gago pang lalaki. Sige na, tatanggalin ko na. Ayan, ayan okay? Para naman hindi ko kayo masiwa. Patungkol pa sa vaccine, Halimbawa ko ito. Ito tulad nitong mga balitang lumalabas na ganito. Sa totoo lang, hindi nga nakakatulong itong balita na ito Pero maganda rin para at least alam ng mga tao. Okay? Explain ko lang. Wala pa mang kasiguraduhan kung kailan darating ang mga bakuna. Naka-alerto na rin ang Bureau of Customs laban sa mga peking COVID vaccines. Mayroon daw kasing mga peking bakuna sa China na gawa lang sa tubig. Ayan, sabi nila, gaga pag babae. Sabi ni Grace Life in USA. Ay, di ako nagsabi niyan, ha? At asin. Nasa frontline ng balita niyan si Romel Lopez. Habang todo ensayo ang gobyerno sa gagawing pagtatransport sa mga paparating na COVID-19 vaccines, naka-alerto na rin ang Bureau of Customs sa mga entry point katulad ng Pantalan. Binabantayan nila ngayon ang posibleng pag-smuggle ng mga illegal o peking bakuna. Nangyari na raw ito sa China kung saan may mga naglipa ng peking bakuna na tubig at asin lang talaga ang laman. There were reports coming from China na sa kanila mismo may nag-a-administer at may nagpapakalat ng fake vaccines. Alam mo, pag nagsimula na yan doon, yung mga malilikot ang utak dito sa atin, might pick it up. Sulat ng Reuters, may 3,000 fake doses na ang nakumpiska sa China. Ang mga ito, gawa sa tinulang na asin o saline solution.
Ayon sa customs, red flag na kung ipapasok ang mga bakuna sa mga pantalan gamitan container vans. Mas mainam daw kasi kung via air transportation ang gagawin dahil sensitibo sa temperatura ang mga bakuna. Nangako din ang customs ng mas mabilis na proseso para sa pagdating ng mga bakuna sa entry point sa bansa. 30 minuto lang daw ang aabutin sa pag-release ng mga ito kung kompleto ang lahat ng papeles. The first batch that coordinated with us is the one that's expected to come in either late this week or early next week. This is a batch that was donated by a certain organization from the United States. I think this is associated with the organization supported by Mr. Bill Gates. They'll be donating Pfizer and AstraZeneca vaccines that will be used for our frontliners. Naglatag na rin ng one-stop shop ang BOC para sa mga bakunang kukunin ng private companies. Nagbabala rin ang Department of Health laban sa mga peking bakuna. We cannot guarantee you yung safety niyan. Hindi rin natin magagaransyahan na magiging epektibo yan sa inyo. Baka hindi ho namin kayo mamonitor at magkaroon kayo ng adverse reaction ay mapasama pa ho itong pagbibigay sa inyo ng ganitong bakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, Romel Lopez. Ayan. Eto, anyway, may balita nga daw na may fake na bakuna. Ngayon, it only proves na tama ang ginagawa ng gobyerno. Ano ho yun? Nasa gobyerno lang manggagaling ang bakuna. Naalala nun, there was a time na sinasabi ng mga dilawang tae at saka mga pawok dyan sa Twitter, bakit gobyerno lang ang kumukuha ng vaccine? Kasi this is the time na napakadelikado. First, hindi naman sa inaano, pero totoo naman, masyado ngang mabilis ang paggawa ng vaccine na ito. Sabi nga ng iba, medyo minadali. So napaka-importante ho na yung vaccine ay sigurado. Napaka-importante ho na mismong nanggaling doon sa manufacturer. At hindi lang ho yun. Kaya nga nakikita nyo, meron simulation na ginagawa. Kasi sinisigurado na it would be effective. Hindi ito masisira along the way. Dapat to may oras lang ng pagtagal, meron niyang sasabihin na natin yung temperature niya. Kaya nga napakaganda na gobyerno lang dapat ang gumawa. 'Di ba naalala niyo noon maraming nagagalit na keso, bakit gobyerno lang? Siguro may kumikita ang ninyo. Alam mo yung mga Pilipino, isipin mo hindi lang Pilipinas nangyari yan na gobyerno lang ang naglalabas ng vaccine. Baging ibang bansa ganun din. Pero sa atin lang bansa, binagreklamo, bakit gobyerno? Bakit gobyerno? Siguro may kumikita. Siguro ganyan. Siguro mga ganyan. Ganun ba yung baba? Siguro ganyan. Siguro ganyan. Diba? Kasi nga ho, yan, especially itong reason na ito. Imaginein mo, kung hindi gobyerno lang maglalabas niyan, ilabas mo yan sa market, pusta tayo, bukas na bukas. Ang dami niyan, no? Diba nga ho, yun na nga lang sa copper mask di usong-uso, suot ng mga artista, suot ni Banat Payo. Tapos ang daming mga peke. Pinaguhuli. Isipin mo, how much more kung vaccine yan? Abay, sigurado akong kaliwat kanan ng peke niya. Baka mabili mo na sa Green Hills yan Ay, wag ganon. Baka mamaya persona ng grata ka ng Green Hills. mga ano natin ngayon, masyadong onion skin. Nakakainis. Hindi ba ho? Imaginein mo na lang. Binibenta sa inilabas sa mga Mercury, sa Watsons. Delicate so yan. Kasi pwede mo nang ibenta kung kanin-kanino. Mabilis ang bentahan na ito. Kawawa na naman ng tao niyan. Ang Pilipino pa naman. Pagpeke. Diyan sa rekto yan. Jackie Robin. Ang kulit mo naman Banat Bay. Thank you po. Ay, Yuri Paderna. Hello po. Sarap niyang pang-itsiran ha. Hindi di ba totoo naman Alam naman natin sa Pilipinas kung peke at peke lang. Ay nako, ultimo lisensya, passport, ngayon nga pati yung resulta ng mga swab pinepeke. Isipin mo yun. Paano pa kaya kung vaccine?
O ayan, may lumabas ng peke. Ikaw, ang tanong ngayon. Okay, ang tanong ko sa inyo ngayon tanong ko sa inyo. May magbenta sa iyo ng vaccine. Sa tingin mo bibili ka? Oh. Since only government is allowed na mag-vaccine, so hindi ka bibili ng galing sa labas, di ba? Kasi alam mo kaagad peke. Sa Pilipinas lang napakaraming peke. Ultimo nga vice president natin eh. Oh. Ay, sorry. Walang ganunan, wag ganyan. Oh. Di ba ho? Rolando Reyes, banat bay, sana issue sa Kongreso ang topic mo sa House of ABS. Tapos na po, paki-rewind na lang ho. Ha? Pasensya na. Paki-rewind na lang po. Ayun lang ho ang sa akin. Kaya sabi ko, this thing justifies. Tama ba? This thing justifies. Justify kung ano yung ginawa ng gobyerno na hindi pa pwedeng sa labas makakuha ng vaccine. Jake Yahut, maraming salamat. Paano yung mga private company? Sinasabi nila, private company, sila din. Yung mga private company, bibili din ho yan sa loob ng gobyerno. Okay? Hindi ho yan, bibili kami sa direkta. Hindi ho pwedeng ganunan. Kasi dapat to, hindi ho kikita ang gobyerno sa kanila ha, hindi ho yun. Pero lahat ng kanilang bibilhin, mali pala yung word ko na bibilhin sa gobyerno. Ang tamang word is lahat dumaan sa gobyerno. Lahat ng papasok, dadaan sa gobyerno. Hindi pwedeng hindi. Hindi sila pwedeng makipag-deal ng diretsyo dun sa mga manufacturer. Yan o ang usapan. Dapat sa gobyerno pa rin ang daan. Kahit yung mga LGU po baka akala niyo nakakadiretso sila ho sa sa mga pharmaceutical yung sa mga AstraZeneca, yung mga ganyan, hindi rin ho. Lahat ho yan sa national government, dumadaan ho lahat para sigurado ang mapupunta. So sa madaling salita, kung meron nung sa inyong nag-alok, parang awa nyo naman, wag naman nung kayong gullible ha. O eto, inalok ni ganito. Paturok naman kayo. Sige kayo, baka mamaya maging mangga kayo. Anong mangga? Asinuyong nila tinuturok eh. Corny mo ba, Banat Bay? Wag mo na ulitin yan.